maraming kumakalat na video at chismis at marites. Ipapadeport nga daw itong dalawang Pilipino na nagprotesta against President Bongbong Marcos. Hi, this is Lou, your immigration lawyer. Kamusta? So, medyo hindi natin in-expect na magiging ganun ang reception dun sa ating video about what happened to Auntie Claire. 2 days ago, I actually sat down with Ina Andulong sa In a Nutshell vlog kung saan diniscuss namin yung nagprotesta nga against PBBM at natsyempohan itong si Yusek Claire Castro, si Auntie Claire, ng dalawang protesters na medyo dinudumog ngayon on social media. So, minabuti natin na gumawa ng short explainer. It's 1.5 minutes. It's posted on our Facebook page, pati na rin sa YouTube channel natin, explaining kung ano ba yung mga mekanismo ng pagtanggal ng isang foreign national or permanent resident from Canada kung sila ay mahabla at makasuhan at basically makonvict ng tinatawag na criminal harassment. Pero kung sila'y citizen, hindi po sila basta-basta madedeport. Ginawa po natin ito dahil maraming kumakalat na video at chismis at marites dyan sa tabi-tabi, lalo na on Facebook and TikTok, na ipapadeport nga daw itong dalawang Pilipino na nagprotesta against President Bongbong Marcos during their visit in Vancouver, in Canada. So, yun nga, in-explain natin na hindi ganyan basta-bastang mapapadeport ang isang individual at hindi talaga po pwedeng madeport ang isang individual kung sila ay Canadian citizen. And galing nga lang tayo sa isang interview with Omni News. And na-confirm dahil nakausap nga nila ang mga protesters na ito na sila nga po ay Canadian citizen. So, mga beshies dyan sa internet dyan, yung mga nagkakalat ng fake news, tandaan po, citizens po sila, hindi po sila madedeport. So, tabi na natin yan. Pero pag-usapan din natin yung criminal harassment issue. Sabi nga dito, pwede daw silang kasuhan. Una sa lahat, sabi nga ni Yusek Claire Castro, hindi na nga niya ipapursue ito. Bagamat sabi ng Department of Foreign Affairs ng Philippine government na they're looking into it and coordinating with the Philippine Consulate in Vancouver, pati na rin sa embassy in Ottawa, and they will be coordinating with Canadian authorities kung may pwede bang gawin. Ang tingin natin dito, actually, it's just for diplomatic politeness and para ma-reinforce yung protocols para hindi maulit ang mga ganitong insidente. Pero ang totoo niyan, kung titignan natin ang criminal harassment dito, napakataas po ng threshold in order for the Vancouver Police, pati na rin po yung Crown Prosecution through the Ministry of the Attorney General in British Columbia to actually basically file a case against these individuals. And again, kalabasan nga nito, hindi naman talaga madedeport dahil nga citizens ang mga individual na ito. So, hinay-hinay lang po tayo. Pag-usapan naman po natin ang tinatawag natin sa ating henerasyon or sa aking henerasyon in this case, yung good manners and right conduct. Tayo po ay mga Filipino-Canadians, tayo po ay citizens, maaring permanent residents or even temporary residents as students or basically as temporary foreign workers. While meron tayong mga karapatan in Canada like the freedom of expression na talagang naka-enshrine po under the Canadian constitutional regime under the Charter of Rights and Freedoms, ito po ay hindi absolute. Tandaan po natin na tayo po ay nakatira sa isang lipunan kahit na matindi po ang ating damdamin sa isang issue, ang ating poot sa ating individual. Tandaan natin na dapat po meron pa rin tayong level of respect. Gagawin po natin ang ating pag-express ng ating mga saloobin, mga damdamin in a respectful manner na hindi nakaka-infringe ng rights ng iba. While free speech is a thing that is enshrined and protected in Canada, meron din po itong mga responsibilities. Gaya nga po ng nangyari dito sa insidente na ito, medyo may mga maiinit na salita na na-exchange. At ang masama pa dito, yung mga kababayan tayo na ipinagpapatuloy ang konversasyon na punong-puno ng puot, sabihin na lang natin, on social media. Guys, hinahon lang po tayo, magkape po tayo, magtsaa, kumain po tayo ng monay or ng ensaymada, mag-chill po tayo. Hindi po ito ang nagde-define sa atin at wag po natin hayaan ang ating emosyon na dinadala tayo sa ating mga behavior na hindi naman kanais-nais. Tayo po ay mga pare-parehong tao, nag-e-expect po tayo ng respect. Pero,
at the same time, in order to basically gain the respect, we must respect each other. Ibalik po natin ang civility online, and alam ko po napaka-tall order po nito, lalo na ang algorithm pagdating sa social media, and I'm looking at you, Meta and Alphabet, pinipribilehiyo ang mga content na medyo, sabihin natin, emosyonal. Huwag po tayo magpadala sa mga ganitong klaseng algorithm. Sana po ay maibalik natin sa isang mahinahon na usapan, lalo po na pinag-usapan natin ang politika ay isang bagay na nagde-determine ng kinabukasan nating mga Pilipino, mga Canadian, pati na rin ang mga ating mga anak. Yun lang po. Siguro medyo divergent po tayo sa normal content dito, pero tingin ko this episode kind of merits an editorial. Hindi ko po pinapanigan ng isang side dito or kung anumang side ang iniisip ninyo, pero let's restore a little bit of civility pagdating sa ating diskurso, lalo na online. Huwag po tayong magpadala sa mga tech corporations na minimina po ang ating mga emosyon. Again, this is Lou, your immigration lawyer, and I will see you in the next one. Take care.